Dahil dito kasali ang lahat mga kaibigan, tuloy-tuloy lang po ang ating palitan ng mga nag-iinit na kwento tungkol sa tanong ng bayan. Ang tanong ng bayan, kung nahuling ba'y kasamang iba, susugod ka ba? Ayun mga kaibigan, sabi po rito mga kapatid, kasama ko po si Maricel, ito po siya. Siya po ay nahuli ng misis, ayan, ng kanyang minamahal at sinugod ka. Kwento mo sa akin. Nagtitinda po ako, kumbaga, nagka-meet din po kami dahil bumibili po siya sa akin, tapos humingi niya po yung cell number ko, yun, nag-text mate po kami. Nag-text kayo. Tapos nung sinugod ka, ano yung ginawa sa iyo ng asawa? Sinabunutan po ako. Lumaban ka ba? Hindi po. So ano ngayon nararamdaman mo na ikaw yung kabit pero wala kang magawa kahit saktan ka ng tunay na asawa? Bakit? Ano yung pakiramdam? Masakit po pero wala po akong magagawa kasi minahal niya lang po ako at minahal ko rin po siya. Ibig sabihin, mama, minahal niya. May kasamang pag-ibig. Kamusta na kayo ngayon ng asawa? Ngayon po, bali nagkaroon na po kami ng anak. Kasi medyo matagal na rin po yung relasyon namin. Nung nahuli din po kami ng asawa niya. Ngayon nagbunga rin po. Yung pagkakaroon ba ng kabit, at any point, meron ba itong magandang naidulot sa'yo? Bilang si Maricel at bilang ina ng isang batang, alam mong nagbunga dahil sa pagiging kabit mo? Meron din po kasi ano lang naman po ako, tao lang po ako nagmahal. At naging masaya sa feeling niya. Siguro po, sa magandang paraan po, yung hindi niya nakita sa asawa niya, nakita niya po sa akin. Pero yun yung mama, parang di ba, sabi nila, yung kabit minsan mas mahal pa niya yung lalaki kaysa sa tunay na asawa. Yan ang hindi ko alam. Pero alam mo, pinapakinggan kita, Maricel. Pinapakinggan kita. Ngayon lamang tumatak sa akin yung damdamin ng kabit. Totoo? Ito mga misis ako solid ako sa inyo. Pero ito, pakinggan niyo muna ako ha. Lagay niyo yung sarili niyo sa lugar ng isang babae na nagmamahal ng totoo, kaya lang may asawa. Huwag niyong sasabihin sa akin na maaring hindi mangyari yon. Misis kayo ngayon. Pero maari rin kayong magmahal ng totoo, ng tapat, ng isang lalaki. Kaya lang, may pananagutan na. Maricel, salamat. Kasi ngayon ko lang naramdaman yon. Napapag-usapan na rin ang suguran. Eto at may kasama tayo ngayong umaga na handang umamin. At meron tong kinalaman sa ating issue number 1 para sa araw na ito. Eto po, please welcome, mainit na pagtanga para kay Angelica de la Cruz! Ang ganda-ganda namang bata ni Ren. Sit down. Thank you. Hello. Are you ready? Yes. Bexman to, ha? Yes. Para maganda yung latag ng mga tanong sa atin ngayong umaga. Ako si Mama Ali. Muntik mo na talaga ako maging mama, di ba? Kasi po, may panahon na yung minamahal kong anak na si Miko, ang girlfriend ay walang iba kundi yung kaharap ko. Texmana! Tsaka, Tita Al, ako yung pinakamatagal niyang girlfriend. I think, ha? Oo, hindi. At saka alam ko, mahal na mahal ka ni Miko. Alam ko. Diba? Muntik ko na talaga itong maging daughter-in-law! Muntik na! Consummation pa naman ako. Ayan. Total kasi talagang nag-pex man na siya. Itatanong na kita sa suguran issue natin ngayon, ha? Ikaw ba ever nanugod ka na? Oo naman. Wala talaga. Hindi man lang talaga pinag-isipan. Oo naman. Sino ang involved ba yung husband mo? Si Orion, asawa ko. Si Orion. Okay.
nung bago pa lang kaming mag-boyfriend, meron siyang parang ex na makulit. Parang ganon. Okay lang sa akin na magkaibigan sila. Punta na punta yung babae sa bahay niya. Walang problema kasi hindi ko siya kilala. Bahay nino? Bahay ni Orion. Okay. Kasi parang, bakit ko pa kailangan pumunta dito? Eh, tapos na tayo. Oo. Ilang, kumbaga years na silang hiwalay, punta pa rin na punta yung girl. Tapos nagalit si girl, tinext ako. Galit din ako. At ano naman ang pinagte-text ni girl? Eh, kung ano-ano. Like, masakit. Hindi naman masakit, pero nakakababae. Oo. Oo. So, Parang yun sa akin, what right do you have to text me? I don't even know you. oo. Saka you belong to the past. History ka na. Actually, hindi ko talaga siya gustong puntahan. Kaya lang, there are things na kailangan mong gawin. Kasi pag hindi mo ginawa, hindi titigil. Okay. May ganun eh. Pero hindi mo inisip yung personal safety mo. Kasi baka mamaya, di ba? Ako nakakatakot yun, yung harapan na ganyan. So, baka, di ba? Ang ganda mo, di ba? Oo, hindi. So, eksena, pumunta ka sa bahay. Humarap naman sa'yo. Hindi, nagtago. Actually, nakakahiya yung itsura ko nung nanugod ako. Galing ako ng finals ng isang dance showdown. Oo. So, naka-body makeup ako. Oo. Naka-makapal na makeup ako. At naka-taras bulba ako. Mukha kang kontrabida. Oo. Tapos, naisip ko na lang yung itsura ko. Nung pag-uwi ko na, pagkatapos sa salamin, sabi ko, Diyos ko, nanugod ako, ganito itsura ko, nakakahiya. Oo. So, ang ibig sabihin nun, hindi mo talaga plinano. Hindi. Spur of the moment. Yes. Spur What of the triggered? moment. Ano nag-trigger din sa moment na yun? Yung text. Nag-text na naman. Yung tinext, pagka-text na sa akin, diretso ako. Dumiretso ka na. Ano nakalagay sa text? Ang mga talagang nagbubulungan, naghihiyawan ng mga tanong. May mga mura. May mura. At ano Kaya- naman ang reaction ni Orion? Siyempre, nahiya siya sa akin. Ah, okay. Nahiya siya sa akin. Pinanindigan ka naman ni Orion. Oo naman. Kaya mo siya pinakasalan. Eto ngayon, dumako na tayo sa what if. What if, God forbid, medyo maligaw ng landas itong si Orion at medyo magkaroon ng iba si Orion. Ganun pa rin? Manunugod ka pa rin? Siguro hindi ko sugurin yung babae, pero kawawa sa akin si asawa ko. Kawawa siya sa akin. Papipiliin mo. Papuputulin mo. Depende. Depende sa extent ng galit ko. Kung ako yung aayaw o kung gusto ko pang i-save, marriage, or Angelica, yung public place mo nakita sa mall. Nakita mo yung mister mo, nakasama yung kanyang kalukadidang. Susugod ka ba? Mamaya sasagutin mo yan, Angelica, for us. Abangan nyo yan. Sa pagbalik din natin, meron po tayo mga kasama, misis. Nakabaliktaran mo rin. Hindi nanunugod ang alamin natin kung saan ipinagpatayo ng monumento dito sa Marikina. Sa pababalik na Starbucks. Dito, kasali ka! Ang malapit